Nagsalita na po at sinasabi ngayon ni Senator Ping Lacson, President pro tempore at Chairman ng Blue Ribbon Committee, dapat mas palakasin ang kampanya ng gobyerno laban sa graft in corruption ngayong taong ito, bagong taon 2026. Okay? Dahil naniniwala po ang senador na noong 2025 ay naumpisahan lang. Nagkaroon ng investigasyon, may pinailang kaso, pero hindi pa sapat. Totoo yan sa aking pananaw at observation. Totoo yun. Halos nagsisimula pa lang. Matapos nga po ang kontrobersyal na Yusek Cabral Files na maraming pangalan na nasasangkot sa di umano'y insertion. Dahil dyan, asahan na natin na itong sinabi ni Ping Lacson na dapat mas palakasin ang kampanya sa side ng Senado, sa side ng Blue Ribbon Committee, ay palagay ko siya mismo yung mangunguna dyan ng malalim ang pang-imbestigasyon at ipatawag, bigyan ng pagkakataon ang lahat ng posibleng may kinalaman na nababanggit ng mga pangalan sa korupsyon, insertion, allocable sa pondo ng bayan. Dahil yun pong Yusek Cabral Files, hindi pwedeng ibaliwala. Although ngayon ay nasa Office of the Ombudsman na yan, hindi naman po yan korte, iimbestigahan din nila. Pero mabuti kung i-expose ng Ombudsman ang lahat ng detalye, kahit na sino. At kahit ma-expose yan, dapat pa rin mag-imbestiga ang Blue Ribbon Committee in aid of legislation para hindi na maulit na kahit na lang sino sa gobyerno ay mayroong insertion sa budget sa DPWS kahit hindi taga-DPWS. Just imagine, kahit taga-ibang departamento o ibang ahensya ng gobyerno, mayroong insertion. Wow! Akala natin ay politikong congressman at senador at DPWS lang ang pwedeng magkaroon ng insertion dahil sila yung gumagawa ng budget at sila yung mayroong mga posibleng paglagyan ng pondo. Eh kung yung ibang department, secretary, yosek, presidente ng korporasyon o presidente ng opisina ng gobyerno, nagkakaroon din ng insertion, abay, napakadelikado niyan. Sana itong 2026 budget wala nang ganyan. Pero hindi dapat na kung nalinis itong 2026 budget na gagamitin natin, ay dapat mas linisin pa at pangalanan pa, kasuhan kung dapat kasuhan, ang mga involved sa insertion. Kasi nga ang aking pananaw mga kaibigan na ang insertion ay intentional na ginawa para pagkakitaan. Kasi maglalagay ka ng pondo, imposibleng wala kang interest dyan. Kaya ka nagsingit ng pondo, gusto mo magkaroon ng proyekto at makakomisyon sa project. At kung hindi naman matuloy ang project, mangyari ang ghost project, mas malaki ang nawala. Mas delikado yun. Ganun pong katindi. Bakit kaya may ganyang kagarapal ng mga tao? Pero yung garapal at abusong yan na ginawa sa nakalipas na mga taon, hindi dapat niyang palampasin ng taong bayan at ng mga matitino sa gobyerno. Dapat talagang pangalanan, kasuhan, pag may ebidensya. Kahit taga-executive department, kahit executive secretary pa yan dati, kahit yan ay sino mang cabinet secretary o anumang opisyal ng gobyerno, yan po ang dapat. Kasi pera ng bayan ito. Itong sinabi ni Ping Lacson, Senator Lacson, na palakasin pa ang kampanya, maganda ito. Indikasyon ito na seryoso, dapat magseryoso ang Senado at ang Executive Department na magtulong para hanapin ang katotohanan at panagutin ang mga dapat managot. Kasi alam nyo, pag pera ng bayan, kahit piso, mahalaga. Eh kung milyon-milyon, daang milyon, or bilyon, ang sangkot sa katiwalian, mas magrabe ang pananagutan nila. Kaya hindi pwedeng ibaliwala. Sana nga po ay magsunod-sunod na ang pagpapail ng kaso at pag-aresto sa mga politikong sabit dito. At yung mga hindi pa na-discover, hindi pa lumalabas na pangalan o kahit lumabas na, ay isailalim sa malalim na investigasyon. Dahil ang Cabral Files ay napakatindi. Dahil siya yung Undersecretary for Planning. Alam na alam niya ang kung saan may project nationwide, sino ang proponent nito,
magkano ang bawat project at sino-sino ang posibleng nasa likod nito at nakinabang. Ayun po yun, di ba? Grabe naman sila, grabe kayo. Hindi pwedeng ibaliwala natin yan. Di ba? So, tulungan natin ang lahat ng kinaukulan na gustong maghanap ng liwanag at papanagutin ang mga sangkot dito. Huwag nating pagsawaan, huwag nating ibaliwala ito ngayong taon, ang nakaraang taon. Dahil pag ating pong binitiwan or pinabayaan, pinalamig ang isyong ito, baka pagbabalik, lalong bumalik ang korupsyon at baka mabigo na mapanagot at mapakulong ang mga taong na-identify na posibleng meron talagang malaking pananagutan sa plunder law, anti-corruption law, bribery, at saka malversation ng public fund. Public office is a public trust. Yun ang mahalaga. Nasa saligang batas yan. Kung may tiwala ang taong bayan sa isang opisyal at sa opisina, may pag-asa sa development. Ito, tamang-tama, katatapos lang ang bakasyon o bakasyon pa nga yung iba. Ikumpara nyo ang mga bansang pinanggalingan natin lahat kung saan kayo nagbakasyon. Sa mga bansang kapitbahay ng Pilipinas, sa North America, hanggang sa may parte ng Middle East, hanggang doon sa malayong lugar, sa Europe. Tingnan ninyo kung anong buhay dyan. Tingnan ninyo kung anong style ng gobyerno. Di ba malinis, maayos, maunlad? Dahil maganda ang kanilang gobyerno. Ginagamit ang pera ng mamamayan nila sa tamang pamaraan. Kaya nakita niyo yung kanilang mga skyway, yung kanilang mga highway, ang kanilang yung mga istruktura ng kanilang mga government office at korporasyon. Di ba ang gaganda? Malayo-malayo pa ang Pilipinas kung kukumpara. Kung may traffic man, pero dahil sa volume ng dami ng sasakyan. Hindi katulad sa atin, marami na yung sasakyan, kaya matraffic, lubak-lubak pa yung kalye kasi ninanakaw yung pera. Yung ginagamit sa paggawa ng kalye na dapat pang 10 taon o pang habang panahon magagamit sa atin, 2 taon, 3 taon, nire-repair na. Kasi ampaw, substandard, tinipid yung project para kurakutin nila. Sa ibang bansa na ating pinanggalingan kung saan man kayo nagbakasyon, walang bihirang-bihira, halos walang lubak-lubak na kalye. Puro flyover, puro skyway, puro napakalinis ng kalye na kahit anong oras ka magbiyahe, maliwanag, safe, protektado. Kahit sino. Kasi maayos yung gobyerno ng mga bansang ating pinuntahan para magbakasyon taon-taon. Pero malayong-malayo pa tayo sa kanila. Dahil ang ugat niyan, korupsyon. Sa ibang bansa, kung may korupsyon, maliit lang. Pero matindi ang batas, pinapanagot, kaya hindi ito pinapamarisan. Sa ating bansa, dito sa atin, pasintabi na, talamak ang korupsyon, mahina ang implementation ng batas, wala tayong parusang bitay, kaya paulit-ulit na nadidismiss ang mga kaso, kahit makulong sila, pagkatapos makulong, magnanakaw na naman. Kasi alam nilang kayang lusutan. Iyon po ang aking pagkukumpara. Pero hindi naman natin masyadong pinamalit ang ating bansa. May pag-asa pa rin tayo. Kinukumpara ko lang kung bakit tayo mahirap kaysa sa ibang bansa. Sa kabila ng dapat mayaman tayo. Maraming resources, maraming kayamanan dito sa Pilipinas.